Welcome pong muli dito sa ating palatuntunan, ang In Search of Truth. Ako po si kapatid na Jerry Lapira. Sa unang bahagi po ng ating programa ay pakinggan at panoorin po muna natin ang aming isinagawang interview sa isa naming kapatid sa Iglesia ni Cristo. Siya po ay mula dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Giginto, sa Distrito Eklesyastiko ng Bulacan West. Ang tinutukoy po namin ay si kapatid na Nancy Perico. Pakinggan at panoorin po natin ang nabanggit na interview. Ako po si kapatid na Nancy B. Perico mula sa lokal ng Giginto, Distrito ng Bulacan West. Ang tungkulin ko po sa finance. Nakagraduate po ako ng college, Bachelor of Secondary Education. Nagwo-work po ako ngayon sa Bulacan University, Bulacan State University bilang admin clerk po. Dati po akong Katoliko, mula pagkabata po, Katoliko na po ako. Active po ako sa Katoliko, ma-attend po ako ng lahat ng mga aktibidad ng Katoliko, ina-attendan ko po yon. Naging lectorial po ako, yung kasama po ng pari na nagbabasa sa taas habang nagmimisa. Dati po, nung Katoliko po ako, gusto ko po maging isang madre. Bata pa po ako, pangarap ko na maging isang madre. Pinangarap ko po maging isang madre kasi parang gusto kong mapalapit sa Diyos. Marami din po akong pinakikinggang ibang relihiyon, katulad po ng Born Again, Mormons. Lagi po nila akong pinupuntahan sa bahay. Meron po akong hinahanap. Hindi po nila ako na akit or naakay dahil hindi ko po alam kung anong hinahanap ko sa isang relihiyon noong time na yon. Nakilala ko po ang Iglesia ni Cristo nung yung kaibigan ko pong matagal ko nang hindi nakikita na si Kayen Argabioso po, na pinuntahan po ako sa bahay. Sa Bicol po kasi magkasama kami dati. Magkaklase po kami nung high school. Tapos pumunta po siya sa Bicol para po hanapin ako. For almost 10 years po or 20 years yata po kami hindi nagkita. Then, nung pumunta po siya doon, yung mama ko, sabi sa kanya, nandito po ako sa Bulacan. Hinanap po niya ako dito sa Bulacan. Nung nagkita po kami, lagi na niya ako ini-invite. Ini-invite na lumabas, kumain. Kung saan po siya pupunta, lagi niya akong sinasama. And one time po, na sa lagi naming paglalabas, dinadaan po niya ako lagi sa Iglesia ni Cristo, yung church po ng Iglesia ni Cristo. Every time po niya akong isasama lumabas, dinadaan po niya ako lagi doon. Lagi po niya akong ini-invite na sumama sa kanya para umattend ng mga aktibidad katulad ng sa doktrina at sa mga aktibidad po na ginagawa ng Iglesia ni Cristo sa mga kapilya sa iba't ibang lugar po. Lagi po niya akong sinasama. Anong time na nakapag-decide po ako? Kasi po dun sa 2 years na yon, talagang on and off po. May time na ayokong sumama, may time na gusto kong sumama. Pero one time po, nag-decide na ako na makinig. Sabi ko, eto na yung gusto ko talagang magseryoso na sa isang religion na alam kong magbibigay sa akin ng kaligtasan. Doon ko po na-realize na maraming bawal pala noong time na nasa Katoliko po ako. Hindi po dapat pala kumakain ng dinuguan, hindi po dapat sumamba sa mga rebulto, hindi uma-attend ng kung ano-anong fiesta. Yun po, marami po palang mga maling ginagawa nung time na nasa Katoliko po ako. Nasabi ko po na mali po yung ginagawa sa Katoliko at tama po yung dito sa Iglesia ni Cristo. Base po dun sa Bible. Yun po ang aming pinaniniwalaan at yun po talaga naman ang tama. Nung time po na yon, ang anak ko po, hindi pa po sila nadodoktrinahan. Pero lagi ko po silang kasama. Pag dinodoktrinahan po ako, namumulat po sila. Natataniman na po sila nung time na yon. Hanggang dumating po dun sa time na dodoktrinahan na po sila. Nung time po na yun, nakita ko po kung paano rin sila ka-devoted. Hindi ko na po sila kailangang utusan
mismo sa sarili po nila na gusto namin tumami. Alam niyo po, one time nga po, naiyak yung anak ko. Noong time na po na mag-o-organista na siya, sabi niya sa akin, Mami, thank you. Iyak ako. Mami, thank you kasi inakay mo kami dito, dinala mo kami dito. Si Yana po, yung anak ko po na yun. Kaya nagulat ako, tapos inaka po niya ako. Sabi niya, kung hindi ka, Mami, nag-iglesia, wala kami dito. Kaya sobrang pasalamat ko, lalo na po dun sa kaibigan ko na si Yen, na nag-akay po sa amin. Nabautismuhan po ako May 31, 2015. Nung panahon po ng bautismo, nung time po na babautismuhan po ako, sobrang kakaiba po. Kasi hindi ka po basta mababautismuhan nang hindi mo nalalaman yung aral. Marami pong pinagdadaanan, hindi po yung gusto mong pumasok sa iglesia, bautismo agad, hindi po. Kailangan nyo muna pong malaman yung aral at kailangan nyo pong isabuhay bago po kayo matanggap bilang iglesia po ni Kristo. Nung time po na sinabihan na kami na bautismo nyo na, parang pakiramdam ko po, eto na, malapit na. Iba po yung pakiramdam, lalo na po nung time na nandun ka na sa kapilya at isa-isa po kayong papasok doon sa loob ng para bautismuhan, sobra po. Lalo na po nung nabautismuhan po ako, parang sobrang nalinis po ako pakiramdam ko. Ganun po yung pakiramdam ko nung time na yun. Na parang, eto na, iglesia na po ako ni Kristo. After 7 years po ng pagkaanib ko sa iglesia, hanggang ngayon po, alam ko pong tama yung pasya ko na napasok po ako dito. Lalo na po nung natanggap po ako bilang magkaroon ng tungkulin, lalo po akong napalapit. Alam ko po sa sarili ko na malapit na po ako kay Ama. Lagi ko pong hinihiling sa Ama, namamanata po ako lagi na isang araw maaakay ko po yung asawa ko, kasi gusto ko isang araw makasama namin siya at makasamba kami ng sama-samang pamilya. Pati yung mga anak ko po, yan yung panata, na makasama namin siya. Iba po kasi yung magkakasama kayong sumasamba, kasi parang may kulang. Yun lang po yung hiling ko kay Ama, na mapakinggan niya para malaman niya na eto yung mga anak mo, eto yung kinokontra mo dati, na lagi kayong nandyan, lagi kayong nasa iglesia, lagi kayong busy. Gusto ko makita niya na ang mga anak niya, ito yung hinuhubog namin eh. Hindi sila napapariwara. Andito kami sa maayos. Dumating nga po dun sa point na yung anak ko, pinaglalaban niya yung pagiging iglesia namin. Kasi may time po na sasabihin ng asawa ko, ako yung daddy. Bakit di niyo ako pinakikinggan? Minsan po, nagkaroon sila ng pagtatalo nung sinabi ng anak ko na, kasi sabi po nung asawa ko, bumabagyo, bakit kailangan niyong pumunta? Ba't di niyo ako sundin? Sabi po ng anak ko, hindi hadlang ang bagyo. Hindi hadlang ang bagyo sa amin. Kaya sana po napapakinggan niya ako. Sana kung isang araw mapanood niya ito, mapakinggan niya ako. Sana bigyan niya ng time or buksan niya yung puso niyang pakinggan yung mga aral po ng iglesia para maramdaman niya yung nararamdaman namin ngayon, na masayang-masaya kami, proud kami na maging parte ng iglesia ni Kristo. Pangako ko po sa Panginoon Diyos at lagi ko pong ipinapagpasalamat pa rin at lagi kong pinapanganalangin na maglilingkod pa po ako sa Kanya hanggang sa kamatayan, hanggang sa huling hininga po ng buhay ko, kasama po ng mga anak ko. At sana po yung asawa ko makasama rin namin sa Bayang Banal po. Ang napanood at napakinggan po natin ay ang aming isinagawang interview kay kapatid na Nancy Perico. Mula po siya dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Giginto, sa Distrito Eklesyastiko ng Bulacan West. At sa aming pong pagbabalik ay isasagawa na po natin ang pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Huwag po kayong bibitiw. Magbabalik po ang programang ito. Magpapakilala lamang po ang aming himpilan.
INC Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan, himpilan ng Iglesia ni Cristo, sumasahimpapawid mula sa Quezon City. Muli pong nagbabalik ang palatuntunang ito, ang In Search of Truth. At sa pagkakataong ito ay binabati po namin ang lahat ng aming mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na nasa iba't ibang panig ng mundo. Gayun din po yung mga panayan na sumusubaybay sa palatuntunang ito. Partikular po na binabati namin si kapatid na Nancy Perico. Siya po ay isang masiglang may tungkulin diyan po sa lokal ng Giginto sa Distrito Eklesyastiko ng Bulacan West. Si kapatid na Nancy po, gaya ng sinabi niya kanina, siya ay dating masiglang kaanib sa Iglesia Katolika. Humawak pa siya ng iba't ibang tungkulin sa nabanggit na reliyon. Subalit nabanggit po ni kapatid na Nancy na dumating anya yung pagkakataon na meron siyang kaibigan mula pa sa high school na kaanib sa Iglesia ni Cristo, na hinanap siya at inanyayahan siya para makapakinig ng mga aral ng Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo. Nung siya po ay makinig sa pangangaral ng Iglesia ni Cristo, sa una ay hindi niya ito pinapansin. Subalit dumating po ang pagkakataon na nang mapakinggan niya ang mga aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo, ay napagtanto niya na naririto pala ang tunay na mga kautusan ng ating Panginoong Diyos na dapat niyang sundin para matiyak niya na ang kanyang pagsamba at paglilingkod ay hindi lamang tatanggapin ng ating Panginoong Diyos, kundi higit sa lahat ay maghahatid sa kanya sa kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Kaya pumayag siya na maging Bible student at isang dinudoktrinahan sa Iglesia ni Cristo, at dumating ang pagkakataon na siya ay tumanggap ng tunay na bautismo at naging ganap na kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sinikap din niya na kung papaano inanyayahan siya at inakay siya ng kanyang kaibigan na Iglesia ni Cristo na makapakinig sa pangangaral ng Iglesia ni Cristo, gayon din ang kanyang ginawa sa kanyang mga anak, kaya ngayon po ay masisiglang kaanib na rin sila sa Iglesia ni Cristo. Mga kaibigan, bakit nga po ba namin ginagawa na ipamahagi sa lahat ng mga tao sa buong mundo at ginagamit na nga po ng Iglesia ni Cristo sa pangunguna ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo, ang lahat ng mabibisang kaparaanan para maiparating sa mga tao ang mga katotohanan na dapat na malaman ng tao tungkol sa ikaliligtas ng tao pagdating ng araw ng paghukom. Sino nga po ba ang may kalooban nito? Pakinggan ninyo at babasahin namin ang nakasulat dito po sa unang Timoteo, sa 2:3 hanggang 4, dito po sa isang salin ng Bibliang Ingles, sa pagkakaliwat na po ito sa wikang Pilipino, pakinggan ninyo. Ang gayong panalangin ay tama at pinagtibay ng Diyos na ating tagapagligtas, na ang kanyang kalooban ay dapat hanapin ng lahat ang kaligtasan at makarating sa pagkaalam ng katotohanan. Batay po sa pahayag na ito ng banal na kasulatan, kalooban anya ng ating Panginoong Diyos na hanapin ng tao ang ukol sa kanyang ikaliligtas. Pero paano nga po ba matatamo ng tao yung kaligtasan? Ang sabi po sa talata, dapat na makarating sa pagkaalam ang tao ng katotohanan. Alin po ba itong katotohanan na dapat na malaman ng tao, at ito ang dapat na maging sandigan ng kanyang buhay sapagkat ito ang magtuturo sa kanya at gagabay sa kanya para matamo niya yung pinakaaasam na kaligtasan. Pakinggan po ninyo at ganito ang mababasa natin dito po sa 1:17 ay ganito ang pagtuturo ng ating Panginoong Sukristo. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan.
Kung alin po yung katotohanan, ito po ang mga salita ng ating Panginoong Diyos. Saan po ba natin matatagpuan ang mga salita ng ating Panginoong Diyos na pawang katotohanan? Pakinggan po natin ang nakasulat dito po sa 2 Timoteo sa 3:15 hanggang 17. Ay ganito ang pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo. Pakinggan ninyo. Sapagkat mula pa sa pagkabata ay alam mo na ang mga banal na kasulatan na nakapagbibigay ng karunungang nag-aakay sa kaligtasang nasa pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatan ay sa Diyos galing at napakikinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid at pagsasanay sa kabanalan upang maging ganap ang lingkod ng Diyos at ihanda sa lahat ng mabuting gawain. Saan po ba natin matatagpuan ang mga salita ng Diyos na pawang katotohanan? Sa mga banal na kasulatan o karaniwan din pong tinatawag na Biblia. Gaano po ba kahalaga ang mga banal na kasulatan? Ang sabi po sa talata, ito anyang magbibigay sa tao ng karunungan na mag-aakay sa kanya sa pagtatamo ng kaligtasan. Kaya mga kaibigan, maglilingkod po tayo sa ating Panginoong Diyos para matiyak natin na tama ang gagawin nating pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Para matiyak din natin na ang mga paglilingkod natin ay magre-resulta sa atin sa pagtatamo ng kaligtasan, dapat tiyakin natin. Ang pinakasaligan natin ng ating pananampalataya ay walang iba kundi ang Biblia. Kaya paano natin pakikinabangan ang mga katotohanang nakasulat dito sa banal na kasulatan tungo nga po sa ikapagtatamo natin ng kaligtasan? Pakinggan ninyo. At ganito ang itinuturo sa atin ng banal na kasulatan sa Santiago 1. Ang mga talata po ay 19 hanggang 21, ay ganito ang pagtuturo sa atin ng Biblia. Tandaan ninyo ito mga kapatid kong minamahal. Matuto kayong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit, sapagkat ang galit ay di nakatutulong sa tao upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya't talikdan ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal at buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Para pakinabangan natin ang mga salita ng Diyos na nakasulat dito sa Biblia, ano po ang dapat nating gawin? Gaya po ng sinabi ni Apostol Santiago, una, matutuan niya tayong makinig. Sa makatwid, yung pong pakikinig sa mga salita ng ating Panginoong Diyos, kailangan po nating gawin. At para mangyari yun, kinakailangan natin talagang maglaan ng panahon para pakinggan kung ano po ang mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ano naman po ang dapat na gawin ng taong nakikinig sa mga salita ng ating Panginoong Diyos upang ito ay pakinabangan natin? Ang sabi po ni Apostol Santiago, buong kapakumbabaan anyang tanggapin natin ang salita ng Diyos. Sa makatwid, tatanggapin, sasampalatayanan, susundin po natin kung ano ang mga kalooban ng ating Panginoong Diyos na ating pong napakinggan. Bakit tiyak na ito po ay pakikinabangan natin? Ang sabi rin, ito anya ang makapagliligtas sa inyo. Ngayon, pagka ang pag-uusapan po ay ikapagtatamo ng tao ng kaligtasan, ano nga po ba ang katotohanang nakasulat sa banal na kasulatan, itinuro ng mga apostol para ang tao ay magtamo ng kaligtasan? Pakinggan ninyo at babasahin ko ang pahayag ni Apostol Pablo sa kanyang ikalawang sulat sa mga Kristiyanong taga-Tesalonica sa 2:13 hanggang 14 ay ganito ang mababasa natin. Ngunit kayo dapat na laging ipagpasalamat sa Diyos, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sapagkat sa mula't mula pa ay pinili na kayo ng Diyos para maligtas
sa pamamagitan ng pagpababanal ng Espiritu at sa pamamagitan ng inyong pananampalataya sa katotohanan. Yan ang dahilan. Tinawag niya kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo upang makabahagi sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Ano nga po ba ang katotohanang nakasulat dito sa Biblia at itinuro ng mga apostol ukol sa mga taong tiyak na maliligtas pagdating ng araw ng paghukom? Narinig ninyo ang sabi ni Apostol Pablo, sa mula't mula pa anya ay pinili na kayo ng Diyos para maligtas. Napansin niyo po ba yun, mga kaibigan? Ang mga tao na tiyak ang kanilang kaligtasan kabilang sa mga pinili o hinirang ng ating Panginoong Diyos. Sino nga po ba itong mga taong pinili o hinirang ng ating Panginoong Diyos? Sila rin yung mga taong magtatamo ng kaligtasan. Ang sabi po sa talata, yan anya ang dahilan kung bakit niya kayo tinawag sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Sa makatwid, ang mga pinili po ng ating Panginoong Diyos o mga hinirang ng ating Panginoong Diyos, sila rin po yung mga tinawag sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Nasaan nga po ba yung mga taong tinawag ng ating Panginoong Diyos? Sa pamamagitan nga po ng kanilang ginawang pakikinig sa pangangaral ng Ebanghelyo, ng mga katotohanan o ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Pakinggan ninyo. At ganito po ang mababasa natin. Dito po sa Kolosas sa 3, ang talata po ay 15. Ganito ang mababasa natin. At magari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Ang mga tinawag po ng ating Panginoong Diyos ay ang mga nasa isang katawan. Alin po ba itong isang katawan na tinutukoy dito na naroroon ang mga taong tinawag ng ating Panginoong Diyos? Hindi rin po tayo magpapaliwanag ng sarili nating paliwanag. Biblia pa rin po ang ating sasangguniin. Dito po sa Kolosas sa 1, ang talata po ay 18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ang katawan po na tinutukoy na naroroon ang mga tinawag ng ating Panginoong Diyos ay walang iba kundi ang iglesia. Kaya sa iglesyang ito, kapag ka ang tao ay naging kaanib o napabilang, kabilang na po siya doon sa mga tinawag, pinili, hinirang ng ating Panginoong Diyos, mga taong tiyak ang kanilang kaligtasan pagdating po ng araw ng paghukom. Alin nga po ba itong iglesia na pinangunguluhan ng ating Panginoong Sokristo? Iglesyang ito na dito din napabilang, naging kaanib ang mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Pakinggan ninyo. At babasahin ko po ang nakasulat dito sa Efeso, sa 4:11 hanggang 13, dito po sa isang salin ng Bibliang Ingles. Sa pagkakaliwat na po ito sa wikang Pilipino, pakinggan ninyo. At hinirang niya ang ilan na maging mga apostol, ang iba'y mga propeta, at ang ilan ay ibanghilista, ang iba'y mga tagapangaral o tagapagturo. Ang nagkakaisang layunin ng kanilang paggawa ay ang madala ang mga Kristiyano sa kasakdalan o pagiging ganap. Maihanda sila sa makakristyanong paglilingkod at pagpapalago sa iglesia ni Kristo hanggang sa maabot nating lahat ang pagkakaisa sa pananampalataya at ang isang ganap na kaalaman tungkol sa anak ng Diyos at matamo ang pagiging ganap maging ayon sa sukat ng kalagayan ng pagiging ganap ni Kristo. Maliwanag po sa pagtuturo ng banal na kasulatan ang iglesyang pinangunguluhan ng ating Panginoong Sokristo na naririto ang mga taong tinawag ng ating Panginoong Diyos. Katunayan po, dito rin napabilang ang mga apostol ng ating Panginoong Sokristo ay walang iba kundi ang iglesia ni Kristo. At dito sa loob ng iglesia ni Kristo, dito rin magagawa ng tao
yung makakristyanong paglilingkod. Pagka sinabi pong makakristyanong paglilingkod, ito po ang tunay na pagsamba at paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kaya, ano po ang nakalaan sa mga taong napabilang sa loob ng tunay na Iglesia ni Kristo? Nakalaan po sa kanila ang pangako ng ating Panginoong Diyos na kaligtasan. Kaya nga po, walang tigil ang Iglesia ni Kristo sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo, katulong ang mga ministro at mga manggagawa at ang lahat ng mga kapatid sa buong mundo. Ginagamit po ang iba't ibang kaparaanan para iparating sa mga tao kung ano po ang mga katotohanan, mga kalooban ng Diyos na dapat pong malaman ng tao para siya ay maligtas pagdating ng araw ng paghukom. Ito pong naunawaan ni kapatid na Nancy Perico, kaya siya umanib sa Iglesia ni Kristo, at ngayong siya ay kaanib na sa Iglesia ni Kristo, siya rin po sinisikap niya na una, ang kanyang mga mahal sa buhay ay madala niya sa Iglesia ni Kristo, maging ang kanyang mga kakilala at mga kaibigan ay pinagsisikapan din niya na maanyayahan para malaman nila kung ano po ang mga katotohanan. Panalangin po namin sa Panginoong Diyos, kayo man po na mga nakikinig sa amin at sumusubaybay sa pagkakataong ito, malaman nyo rin po ang mga kaloobang ito ng ating Panginoong Diyos at magkasama-sama na po tayo dito sa loob ng Iglesia ni Kristo. Nawa po ay nakatulong ang ginagawa po naming paglalahad na ito ng mga kalooban ng Diyos sa inyong mga ginagawang mga pagsusuri. At dumating po ang pagkakataon na kayo man po'y makapagpasya na rin, umanib sa Iglesia ni Kristo. Bago po tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayo sa isang panalangin. Panginoon po naming Diyos, nagpapasalamat kami ng napakarami. Muli po nagamit ang palatuntunan ito para maituro at maihayag ang iyong mga kalooban. Nagmamakaawa po kami sa mga nakapakinig ngayon na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo. Nawa pong mga katotohanan ito'y magbigay daan na para lalo nilang suriin at alamin ang halaga ng Iglesia ni Kristo sa kanilang buhay. At kung loloobin mo po aming Ama, magkasama-sama na kaming lahat sa loob ng Iglesia ni Kristo at sama-sama din naming tamuhin ang pangako mo pong kaligtasan. Panginoong Kristo, lumalapit din po kami sa iyo. Patuloy mo po kaming ipamagitan sa Ama at patuloy na pagpalain ang kabuuan ng iyong bayan. Ama, sa muli naming paglapit sa iyo, inihiling naming patuloy mong pagpalain at ingatan ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Patuloy na ipagkaloob ang karunungan at kapangyarihan na ginagamit nila sa pangunguna sa kabuuan ng iyong bayan. Ang lahat inihiling na po namin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.